Matthew chapter 5. Babasahin natin ang verse 8. Ngunit bago natin basahin ang verse 8, gusto ko lang ibigay ang konteksto. Galagahan ko nitong verse 8 nito. Tutawagin po ang bahagi ng kasulatan nito, verses 1 to 12, ay beatitude. Sabihin, be this your attitude. Ito dapat yung maging ugali. Ito'y tumutukoy sa mga mananampalataya na nasa kaharian ng Diyos. Ang mananampalataya ay nilalarawan dito sa verses 1 to 12, sa dalawang bahagi. Sino siya at anong tinataglay niya. Verse 3 hanggang 8, ito ang tinataglay ng mga Kristiyano. Sa verse 3, ang Kristiyano ay mapapalad sapagkat nagtataglay sila ng poor in spirit. Kapag ang isang Kristiyano taglay niya ang dukha sa Espiritu, yan po'y makikita sa kanya sapagkat siya po ay mayroong kalungkutan sa kasalanan na hahapis ang kanyang kaluluwa. At dahil siya mayroong mababang espiritu at may kahapisan sa kasalanan na gagawa niya, siya ay nagiging mapagpakumbaba, ang sabi sa verse 5. At dahil siya ay mababa sa espiritu at nahapis sa kanyang kasalanan, bumababa ang kanyang sarili, kaya siya ay uhaw na gumawa ng katwiran. At dahil dyan, ang sabi sa verse 7, siya nagiging mahabagin. At dahil sa Kristiyano ay mayroong dukhang espiritu, kalungkutan sa kasalanan, mapagpakumbaba, nagugutom at nauhaw sa katwiran, at siya nagiging mahabagin. Kaya pagdating po sa verse 8, siya may malinis na puso. At ito ang ating text, ang sabi sa verse 8, mapapalad ang mga may malinis na puso o malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ito po ang tinataglay ng Kristiyano. Malinis ang puso at makikita niya ang Diyos. Tayo na lang. Panginoon, muli, hangad namin makilala kayo. Hangad namin magkaroon kami ng isang malalim, malusog na relasyon sa inyo sa pamagitan ng aming pagkilala sa inyo. Dahil habang nakikilala namin kayo, Lord, higit namin nakikilala ang aming sarili na kami po'y kapos. At dahil sa iyong biyaya, kami po'y nakatatayo lang. Kaya Lord, panawan po sa amin ang talatang ito. Kalinisan ng puso upang makita ng Diyos. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ngayon po kung ipukwento sa inyo, 1987, kami po mag-asawa ay nag-misyon sa Leyte. At marami kaming nakaharap doon, mga pastor na saka iglesia ng walang pangalan, mga no names. Hindi pa alam po tinatayuan. Pero kami rin, ang aming dala ay Ebanghelyo lamang at wala pong anumang denominasyon o pangalan, kundi salita ng Diyos. At maraming totoo ang mga pastor tungkol sa kanilang gawain sa iglesia at sabi nila na lahat ng mga naging kasapi nila, nakita nilang Diyos. At mismo mga miyembro, nagsasabi, nakita nilang Diyos. Sabi ko, ano ba? Paano nakita? Nakita nila pastor sa bautismo, sa tubig. Oh. So, mahalaga palang bautismo. Oh, pastor, dahil ang bautismo, yan ang kaligtasan. Paano nangyari yun? Ganito yun eh. Yung binabautismo namin, hindi namin tinitigil at hanggat din niya nakita si Kristo. Binabautismo daw, ikaw, ano, kita mo si Kristo? Hindi. Hanggang sa halos malunod na, nakita ko na. Lahat ng binautismo, nakita nila si Kristo.
Wala pong ibang tao sa banal na kasulatan na nakakita sa Diyos ng harapan at siya'y nakipag-usap sa Kanya for 40 days and 40 nights. Walang iba kundi si Moises. Subalit, kailanman, hindi nakita ni Moises ang kaluwalhatian ng Diyos. Sapagkat ayon sa banal na kasulatan, ang sino mang makakita sa kaluwalhatian ng Diyos ay mamamatay. Siyang mamamatay. Kaya ang sabi sa banal na kasulatan, walang nakakita sa Diyos maliban sa Kanyang anak na si Jesucristo. John chapter 1 verse 18. Ang sabi sa talatang ito, no one has seen God at any time. The only begotten Son, who is in the bosom of the Father, He has declared Him. Wala pong ibang nakita maliban sa Kanyang bugtong na anak, si Kristo. Ngunit, marami po ang nakakita sa Diyos during Jesus' time dahil ang Diyos ay nakikita sa pamamagitan ni Kristo. At ang sabi sa Hebrews 1 verse 1 to 3, ang sabi, noong unang panahon, ang Diyos ay nagsasalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Subalit sa mga huling araw na ito ay nagsasalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak na Kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan din niya ay ginawa ang mga sanlibutan. Siya ang kaniningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng Kanyang likha, ng Kanyang likha. Jesus Christ is the exact representation and ang kaniningan po ng Diyos. Kaya mismong si John the Beloved sa kanyang sulat sa 1 John chapter 1, siya po ay nagpaluto, nakita nila ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo, nahipo nila, nakausap nila, nakasabay nilang kumain at nakasama nila sa loob ng 3 taong pagmiministeryo. May nakakita sa Diyos sa pamamagitan ni Christ sapagkat si Christ ang exact representation of God. Kakaiba po ang pagkakita ni Moises sa Diyos sapagkat sa loob po ng 40 days and 40 nights nagninning si Moises. At ang salitang ningning doon sa Hebrew word is sunrise. Yung liwanag ng buong katauhan ni Moises ay tulad ng liwanag ng bukang liwayway na araw at walang makatagal na tumingin sa kanya. Ang kaniningan ng Diyos nag-penetrate kay Moses sa kanyang katawan, sa kanyang buong pagkatao nung siya po ay nakipag-usap sa Diyos sa bundok ng Sinai sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Kaya nga, sino lamang ang maaaring makakita sa harapan ng Diyos o ng kanyang kaluwalhatian? Ito ang papuri ni Haring David sa kanyang sulat. Psalms 24 verse 3, ang sabi ni David, who may ascend into the hill of the Lord, or who may stand in His holy place? He who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to an idol, nor sworn deceitfully. Ang sabi ni David, sino daw ang makatatayo sa bundok ng Panginoon? Siyang may malinis na kamay at pusong dalisay at hindi nagtataas ng kanyang kaluluwa sa hindi totoo at hindi sumusumpa ng may panlilinlang. Dinescribe dyan ang pagiging pure in the spirit, yung pong hindi panlilinlang. At bawat Kristiyano, sang-ayon dito sa Beatitude, verses 3 to 12 ng Matthew 5, taglay ito ng bawat mananampalataya. The first part, ang Kristiyano ay mapapalad. Sa second part, nakita nila na sila ay mapagpakumbaba, sila ay naapis sa kasalanan, sila ay kasunod noon at hanggang sila po ay may malinis na puso, kaya makikita nila ang Diyos. Kaya ang tanong, ano ibig sabihin kung may malinis na puso at makikita nila ang Diyos?
tignan natin ang dalawang ito na katotohanan. First of all, ang sabi sa ating text, mapapalad ang mga may malinis na puso. Bakit? Sapagkat makikita nila ang Diyos. Una pong katotohanan na dapat nating tignan dito ay ang mga mananampalataya ay may malilinis na puso. Kayo ba naniniwala? Kayo Kristiyano? Yes. So makatuwid ba malinis ang inyong puso? Hindi ko masabi sa aking sarili, malinis ang puso ko. Pero hindi yan ang tinutukoy ng Panginoon kung ano yung ating pagtasa sa ating sarili na tayo may malinis na puso, kundi ang pagtasa at pagsabi, pagdeklara ng salita ng Diyos na ang totoong manampalataya, sila yung may malinis na puso. At yan ang dapat nating paghawakan. At yan ang dapat nating tindigan. Dahil kung ito yung panghawakan natin na tayo po ay may malinis na puso, palagi ko hindi tayo gagawa ng anumang karumihan na makapagpaparumi ng ating puso. Natingnan natin puso. Sa physical, ang puso, ito yung pumipintig. Pag ang puso natin ay marumi, tumitigil sa pagtibok yan, mamamatay tayo. Kaya nga, ang puso po tinutukoy ng Biblia ay hindi po yung laman na pumipintig, kundi yung pong buhay sa ating loob. Puso po ay tumutukoy sa panloob o natatagong persona natin. Ang puso natin. Puso ay lugar ng ating pag-iisip, lugar ng ating pangangatwiran. Ito'y tinutukoy ni Jesus sa mga alagad na ang sabi niya sa Matthew 9:4. Matthew 9:4, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, ngunit palibasay alam ni Jesus ang kanilang mga iniisip, ay sinabi niya, bakit nag-iisip kayo sa inyong mga puso ng masasama? Sa atin po, ang ating alam, ang isipan natin nandito sa ulo. Pero, yung ating pong isipang yan, yung ating pong kaisipan yan, ay kabuuan lamang ng ating puso sa buong pagkatao. That is the inner man. Yan po ang nakikita ng Panginoon. Yan po ang nababasa ng Panginoon. Kaya ang Panginoon hindi tumitingin sa ating panlabas na gawa, kundi tinitignan ng Panginoon at binabasa kung ano yung nasa ating puso. Hindi natin gaya yun. Hindi natin pwedeng hatulan na ating kapwa. Dahil hindi natin nababasa ang kanilang mga puso. Now, ang sabi ng Panginoon sa ating text, ang puso natin, ito yung pinagmumulan ng ating hangarin, ang ating ambition, ang ating desires. Diyan po, pag mayroon tayong hangad, no? Pag mayroon tayong hangad, ibig sabihin, yung ating panloob na pagkatao, yung ating puso, ay mayroong hinahanap. Na paano natin malaman ng ating panloob na puso ay nalalaman niya kung anong hinahanap niya? Ginagamit ang ating mga mata. Itong mata natin ay window ng ating inner person. Ang ating panloob na pagkatao ay nakakarinig at ginagamit ang ating tenga. Ang ating inner person ay pwede magsalita, ginagamit ang ating bibig. Kaya nga ang tao, talagang perfect na ginawa ng Panginoon. Yung po yung puso kung tawagin sa Biblia. Ang puso natin, ito yung trono ng ating damdamin, trono ng ating emotion. Kaya dapat ang emotions natin, ayon sa biyayang tinanggap natin, hindi dapat natin gamitin sa ano-ano man. Kundi dapat nagre-response lang ang ating katawan sa tamang emotions. Psalms 28:7. Ang sabi, the Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him, and I am helped. Therefore my heart greatly rejoices, and with my song I will praise Him. Kaya nga yung ating pong puso
Dapat kung nakakaramdam tayo ng galak dahil nagagalak tayo sa Panginoon. Kaya dapat din maging sa ating pagpuri dapat dyan sa Panginoon. Psalms 57 verse 3, another text, sabi, though an army may encamp against me, my heart shall not fear. Though war should rise against me, in this I will be confident. Bagaman magkampo laban sa akin ng isang hukbo, hindi matatakot ang aking puso. Bagaman magbangon ng digmaan laban sa akin, gayunman ako'y magtitiwala pa rin. So, ang puso natin, ang ating inner person, yun ang inaalap ng Panginoon na magtiwala sa Kanya, magkaroon ng paninindigan sa Kanya. Dahil kung ito'y may matibay sa Panginoon, kahit magkakibag-iba man ang ating kapaligiran, hindi tayo madadala ng ating emosyon. Kaya napakalaga po ang puso nito. Ito ang tinitignan ng Diyos. At Jeremiah chapter 17, anong tingin ng Diyos sa puso ng mga tao? Jeremiah 17 verse 9 to 10, ganito ang sabi, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at tukhang napakasama. Sino makakaunawa nito? Mismong sarili natin, hindi natin maunawaan sa sarili natin eh. Minsan, mangangako tayo pero hindi natin ginagawa. Bakit ba hindi ito pa Diyos? Sabihin natin, kalimutan ko. Pero unang-unawa ng Diyos yan. Your heart is wicked. Kaya sabi sa verse 10, akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso upang ibigay sa lahat ang ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Kaya nga, ano man pong natanggap natin na ginawa ng Panginoon, kabayaran sa ating ginagawa, hindi maaaring magkamali ang Diyos sa tinanggap nating mga consequence sa ating ginagawa sapagkat kilala ng Diyos ang ating puso. At angkop ang kanyang bibigay sa atin. At sabi dyan, the heart is deceitful above all things. Huwag tayo magtiwala isa sa ating puso. Pero karamihan sa mga artista, sabi, sundin mo ang laman ng puso. Pwede bang gawin ng Kristiyano yun? Halimbawa, meron siyang gusto niya mag-asawa, susundin mo ang tibok ng iyong puso. Marami pong sumusunod niya. Pero bandang araw, magsusuntukan yung dalawa. Magbaba ngayon. Dahil ang sinunod ay yung puso mandaraya. Kaya nga, mayroon tayong Biblia bilang guidelines natin sa lahat ng ating decision. Yan ang ating puso. Ito ang tinitignan ng Diyos. Ang sabi ko, puso ng tao ay marumi. Diyan nagsisimula lahat ng kasalanan. Puso ng tao. Kaya ito ang dahilan kung bakit ang Diyos naglilinis ng puso ng tao. Paano po nililinis ng Diyos ang puso ng tao? Hindi yan tulad sa nagkatay ka ng baboy, buksan yung puso, linisan mo tubig sa running water. Ang Diyos po ay hindi po ganon maglinis. Hindi rin niya tayo nire-rebuke para linisin ang puso natin, kundi ang ginagawa ng paglilinis ay pinapalitan ng ating puso. The same heart, pero pinapalitan niya ng bagong puso. Sabi sa Ezekiel chapter 36, verse 26-27, bibigyan ko kayo ng panibagong puso, pusong malambot na handang sumunod sa aking kalooban. At lalagyan ko kayo ng Espiritu na siya magpapaalala sa inyo kung dapat sundin ang puso. Napabuti ng Diyos, no? At ano ibig sabihin doon? John 3:3, to be born again. Because unless a man be born again, he cannot enter or he cannot see the kingdom of God. Dahil ang puso natin is desperately wicked above all things. Kaya kapag ang Diyos ay naglinis ng puso, ito po yung nagpapalit, pinapalitan, bino-born again, ipinapanganak na muli. At paano nila nagawa ito? Kamatayan ni Kristo sa krus. Kailangan siyang mamatay. Kailangan siyang magdusa upang ang sino mang taong sumampalataya sa Kanya ay kayang mabigyan ng bagong puso.
Hindi ito sa pamagitan ng ating good works, hindi ito sa pamagitan ng ating pagiging religious, kundi sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo na ating sasampalatayanan. Paglilinis ng puso. Kaya kapag puso ay nalinis, ang tawag dyan is pure. Pure. Pero tayo, likas pa rin natin makasalanan. Bagamat ang ating puso ay bago na, nariroon pa rin sa atin ang pagkamakasalanan. Na yung salitang pure, ang tawag niya sa medicine is catharsis. Meaning to say, the purge. Ito ay linisin. Sa ano naman, sa psychiatry naman, ang ibig sabihin ay paghupa sa mga takot. Paghupa sa mga takot, yung pure. Parang katulad yan na, alam niyo yung suot ng mga magsasaka sa Bisaya, yung kanilang kasuotang yon, ang tawag niyan ay timasa. No? Pag sinabang timasa, ito yung suot ng mga magsasaka. Walang labahan yan. Pag oras na sinuot yan, long sleeve, tuwing umaga, mag-aararo doon sa putikat, araro yan maghapon. Pagdating hapon, buo pa rin, sasampay. Yan. Kaya yung barong yon, for so many days, month or years, punong-puno yan ng iba't ibang dumi. Ganyan ang puso natin. Desperately wicked. Ngayon, to purge dyan, to become pure, sa ating salita, ito yung nilalabahan natin. Di ba? Nilalabahan natin, inaalis natin yung mga mansirito, mga nakatulis-tulis dyan, sinasabo niya hanggang sa ito'y maging malinis. Ganon din yung ginagawa sa atin ng Panginoon, binabagong ating puso upang ito'y maging malinis. Diyos lamang ang makapagpapalinis ng ating puso to become pure. Sabi lang sa ibang salita, yung ating pong puso, punong-puno ng pagkautang kay Satanas. Punong-puno tayo ng pagkautang sapagkat gumagawa tayo ng kasalanan at tayo nagkakautang kay Satanas. At dahil dyan, uhugasan yan ng dugo ni Kristo. Tutubusin yan sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo. Kaya kung tawagin yan ay pure heart. Yan po ang kalagayan ng isang Kristiyano. Hindi lang basta born again ka, kundi talagang mayroon kang malinis na puso. Pure in heart, hindi ito panlabas na anyo lamang, kundi ito'y panloob na pagbabago. Tingnan niyo sabi sa Psalms 51 verse 1. Ito yung iniiyak ni David. Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong tapat na pag-ibig, ayon sa iyong saganang kaawaan, ay pawiin mo ang aking mga paglabag. Para makapalinis si David sa kanya pong kasalanan, ang sabi niya, ayon sa iyong pag-ibig, ayon sa iyong saganang kaawaan, pawiin mo ang aking mga paglabag. Tanging Diyos lang ang makakagawa yan. Panloob na pagbabago yan. Panloob natin pagkatao. Ang nakikita kasi natin, picture natin puso, yung humihinga-hinga. Pero kung titignan natin sa biblical way, buong pagkatao natin na nandyan sa ating katawan, na siyang tumitingin sa pamagitan ng ating mata. Binabago ng Diyos yan. Pinapalitan yan, panloob. Pero, pagdating sa panlabas, kung tawagin naman yan is outward consistency. Yung heart, pagdating sa panlabas, ay panlabas na pananatili. Ano man ang kalagayan, sa anong lugar, ano man mangyayari, consistent po ang pagbabago na nagmumula sa ating panloob. Verse 6, Psalms 51 verse 6. Sabi, narito,
ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa panloob ng pagkatao at sa bagong bahagi ay iyong ipapakilala sa akin ang karunungan. Mula sa loob hanggang sa labas. May tawagin niya sa atin is conversion. Ang conversion natin, bagamat ang Diyos ang nag-convert sa atin, once and for all, pero katungkulan natin na gawin to continuously. Consistent. Gawin natin ang lahat ng pagbabago. Magagawa yan dahil bago na ang ating loob. Sapagat kung hindi po malinis ang ating puso, hindi tayo makagawa ng malinis na magawa. At hindi tayo makagawa ng malinis na pamumuhay. Kaya kapag Diyos nagbago ng puso, buhay ng tao ay binabago. Hindi ito paglilinis ng sarili natin, kundi ito ay pagpapapalit ng bagong puso. Yun po yung ibig sabihin ng pure heart. Gawa ng Diyos. Kaya sino mang tao sabi na hindi siya ipinanganak na muli, malinis ang puso ko. Pero sa mata ng Diyos, desperately wicked ang puso. Pero kaya ang baguhin ng Panginoon. So ngayon, ikalawa, dahil sila ay may malinis na puso, ang promise dyan sa ating text, makikita nila ang Diyos. Wow! Makikita ang Diyos. Sabi, mapapangad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Now, sabi ng John, verse 18, no man has seen God at any time, only Jesus Christ. Pero dito sa ating text, may pangako. Mapapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Nakikita di ba ang Diyos? Hindi tulad yung pagbautismo, ha? Paano natin nakikita ang Diyos? Visible? Nakikita? By faith. Christian lang ang mayroong faith ang nakakita sa Diyos. Christian lamang. Dahil sa faith natin sa salita ng Diyos, dahil ang ating puso ay may bago na, bagong puso na, mayroong panampalataya, ang panampalataya niyan ay naniniwala sa salita ng Diyos, so therefore, nakikita natin ang Diyos by faith. Hindi sa visible. Hindi sa literal na mga mata. Nasa paanong paraan po ito by faith? Mayroon pong at least 5 ways. 5 pong paraan. Una-una, ang may malinis na puso, makikita ang Diyos sa kanilang mga buhay. Even unbelievers, makikita nila ang Diyos sa iyong buhay. But the unbelievers, o ang mga ligaw, hindi nila makikita ang Diyos sa kanilang sarili sapagkat hindi sila naniwala sa isang banal na Diyos. Hindi sila naniwala. Pero kung ikaw ay isang Kristiyano na mayroong malinis sa puso, nakikita ang Diyos sa iyong buhay. Makikita mo ito, makikita ito ng mga tao sa paligid. Like for example, madalas kong i-illustrate yung nung tayo Pentecostal pa, dahil may init talaga ang mga Pentecostal sa gawain eh. Hindi baling suwayin ng mga magulang, suwayin ng mga asawa, para makatin sa gawain, kasi ang alam niya, doon siya nakapagbibigay lugod sa Panginoon. Pero hindi dahil doon sa ating pag-isikap ng gano'n, inalulugod ng Diyos, kundi nilalaman ng ating puso. So, paniniwala ng babae ito, gano'n nga ang kanyang pagmamahal sa Panginoon. So, ang ginagawa pag inaiwan sana sinabi ng misteryo, huwag kang lumabas. Hindi, may gawain kami ngayon, may prayer meeting. Hindi pwede. Wala ka nang ginawa, kundi samba na samba, nakalimutan ng gawa sa bahay. Pero dahil yun ang pagmamahal niya, nagnanakaw siyang paalis. Ginagawa niya,
Hindi siya nagbibihis. Pero hinahagis sa bintana yung kanyang barong. At doon siya bumaba. Magbabaron, saka siya magbibihis, pagturo ron sa Johan. Kaya sabi ng mga kapatid, wow, praise the Lord. Ano sabi mister mo? I can do all things through Christ who strengthens me. Pag Sunday, okay na naman, gano'n naman. Marami siyang kasinungalingan. Meron kami puputang party, may kainan, saka may, diba? Nakakalusot yun, pero sa palagay nyo kaya tama yun. Bandang araw, nahuli ng mister niya, talagang pinigilan siya. Pag-uwi ng babae, sinumpok sa agad ng mister niya. Tigas ng ulo mo. Ano kung anong ginagawa mo? Pero sabi ng babae, gagawin ito sa Panginoon. At tumayo siya. Pamigil siya ng pagtawag. Sinong to ko eh? Talagang kitang makigas ka talaga. Sige yun. Tawagin mo yung pinaniwalaan mo. Para pagtanggap ka. Tumayo siya. Sinang para. Talagang siguro mukha mo. Eh, babae, dahil palibasa sa kanyang sarili, talagang yun ang way ng kanyang pagpapakita ng kanyang panampalataya. Hindi sumusupot. Ayaw pa rin siya, nanginginig yung tuhod, pero sinampal pa rin. Kaya tanda mo rin yung mismo lalaki sabi, tigas ng ulo ko. Sinaktan kita, hindi ka pa sumusupot, para ka talagang si Kristo. Nakita. Alam po sino yun? Yung si Lina. Si Chowa. Pero ngayon, wala na. Nawa, makita niya muli ang Panginoon. Makita niya muli ang Panginoon. Ito si Chowa. So, ang may malinis na puso, example lang yon, pero alam natin na yung sobra kang tawag to, devoto sa iyong paniniwala, eh, mali kang paboran ng Diyos, eh, hindi sila ng paraan, mga kapatid. Dapat sa katotohanan. Tulad, kung nabasa niyo yung Maccabees, yung sa libro, Bible ng mga Catholic, di ba? Kung tawagin yan, eh, ano? Deuterocanonico? Hindi, yung buong Apocrypha. Lahat ng books na yun. Isa naman sa kwento ron sa Maccabees, na mayroong isang babae na may anak siyang na talagang pinersecute sila, inusig sila. Basahin din yan, magandang kasasayan yan. Pero hindi ng ating doktrina. Itong magpabilang ito talagang masyado silang kapit doon sa kanilang paniniwala. Isa-isang pinugutan ng ulo yung kanyang mga anak. Ang sabi nung hari niyo, panahon ni Maccabeus, isuko mo na yung iyong paniniwala at pakawalan ko anak mo. Hindi. Kasi yung panganay, ano na. Talagang nakala yung lieg. Suko mo. Hindi. Anak, alalahanin mo ang Diyos. Makikita mo. Pagkapugot ng ulo mo, makikita mo ang Diyos. Isa-isa yun. Talaga namang matindi ang pagkakaturo ng nanay sa kanyang mga anak. Bandang huli yung bunso. Pinakamama ng bunso. Suko mo na yung iyong panampalataya. Tingin yung bunso sa nanay na umiiyak. Sabi ng nanay, anak, alalahanin mo ang Panginoon. Makikita mo ang Panginoon. Kalimutan ko yung kwento, pero nandun niya. Pero hindi talaga sumuko yung nanay na yun. Nanay ang pag-asa ng mga anak para hindi mapungutan. Napungutan lahat. Pati siya. Alam niyo ang kanyang paniniwala na ay niyang bitiwan, huwag kumain ng baboy. Totoo yan. Mga Diyos ito. Na kailanman hindi kami kakain ng baboy. Alam mo, minsan yung kainitan natin, nakal natin tama ang tayo natin, pero sa maling paniniwala. Marami pong ganyan. 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 3, di ba? Kahit ibigay man ang kanyang sarili, kung wala siyang pag-ibig, walang sila. Pero ang may malinis na puso, na binago ng Diyos, talagang makikita ang Diyos sa kanilang buhay. At ikalawa,
Ang may malinis sa puso, makikita ang Diyos na gumagawa sa mundo. Like for example sa inyo mga kapatid, Christian kayo. Anong naramdaman nyo nitong mga ilang araw from Thursday hanggang ngayon? Sa nakikita ninyo halos nagpapakamatay yung mga tao dahil sa pagsamba. Anong naramdaman nyo? Natutuwa kayo? Ano? Masasaktan kayo? Yes? Bakit? Sapagkat alam natin, hindi yan ang gawa ng Diyos. Pero nakikita natin ang gawa ng Diyos sa mga taong ito, sa pagitan natin na dapat tayong mag-share ng gospel. Yun ang gawa ng Diyos. Yung po yung may mga mali sa puso, hindi nakikita at hinangaan ang gawa ng tao, kundi nakikita at hinangaan ang gawa ng Diyos sa mundo. Nakikita mo ka Diyos. Pero ang mga ligaw, nagtitiwala sila sa kapalaran. Titiwala sila sa faith. F-A-T-E. Hindi po sa faith. Mga tuwid, tsansa. Malay mo, pag lumapit tayo doon at nakalapit tayo sa Kanya. Malay mo, magpapalain tayo. Giginhawa ang buhay natin. That's faith. Alam natin ang Diyos na may kontrol na ng bagay. Pinangisuwaan ng Kanyang providensya at ang binubuo ng providensya is good things. The ultimate goodness of God. Then thirdly, ang may malinis na puso, makikita ang Diyos sa panalangin. Nakikita mo ang Diyos sa panalangin. Pero sa mga ligaw, wala silang personal faith sa isang personal God. Kaya walang silbi sa kanila ang prayer. Pero kung ikaw ay may malinis na puso, bagong puso mo, mga kapatid, hindi maaaring ikaw sabi ng Diyos, subo ang iyong kasing-kasing. Malulungkot ang puso mo kung hindi mo makausap ang Diyos sa umaga at sa gabi. At kung makalimutan naman, hindi maaaring mabigo ang Espiritu Santo magpaalala sa iyo, hindi ka nanalangin kaya umaga. Hindi ka nakipag-usap sa mahal ng Diyos. Yet, ang Diyos natin ay mapagmahal. Inuunawa pa rin tayo kahit nanineglect natin siya sa ating buhay. May libro si Pastor Rudy, pastor na ngayon, kapatid nila ni Al. Noong araw, ang libro niya is We are not the owner but the manager. We are managers but not the owner. At yun yung tumutukoy sa kanyang buong pagkatao. Na bawat bahagi ng kanyang buhay, may mga kwarto-kwarto yan, sabi doon, tinicture sa isang tahanan. Sa isang tahanan, mayroon tayong mga aparador, ano-ano mga tinatago natin doon. Pag binusan mo isang aparador, nakikita natin doon may mga kalansay. Mayroon tayong tinatagong kalansay. Dito naman, may tinatago tayong kayamanan. Kabila, lahat ng part sa bahay ay pansarili. Yan ang puso natin eh. Isang araw, bumisita ang Panginoon sa kanya. At pinaupo niya, Panginoon sa gitna. Panginoon, alam niyo naman, kayo may-ari ng ang bahay na ito. Kayo may-ari ng aking buhay. Kayo po unawa masunod at hindi ako. Kaya sabi ng Panginoon, okay, sige. Yan nasa, ano yung mga kalansay na yan? Naku po, yan yung mga dati kong galit sa aking kapwa eh. Alisin mo. Pinalis. Ano to, kaya man, naku, yan ang tahan kong pag-ibig. Lord, mamamatay ko, pamilya ko, walang makakain kung dito ibigin. Alisin mo. Saan niya magtiwag? Pinalis. Nalinis na. Pero sabi ng Panginoon, ano yung Panginoon? Luma na yun. Lord, huwag mo nang intindihin mo. Ano nga yun? Yun po yung prayer room ko. O anong nangyari sa prayer room mo? Tinignan, puro cobwebs na, mga gano'n pa. Kasi simula nung
makilala niyo ang Panginoon, hindi talaga siya nanalangin. Sabi ng Panginoon, okay, linisin natin, tayong dalawa maglinis. Sasamahan kita. That's prayer. Kasama mo ang Panginoon na maglilinis ng iyong lahat ng ito. Confess. Panginoon, may busy ako may pupuntahan ako. Kailangan kong magtrabaho. Gusto niyo, Panginoon, kayo na lang maglinis. Diba, ganyan tayo, Lord, linisin niyo ang puso ko. Alisin niyo lahat ng pagsisinungaling. Dalawang trabaho yan, ikaw at ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon, hindi ko magagawa yun kung hindi mo tuturo sa akin kung ano yung mga dapat yung linisin. Hindi pa, Lord, diyan ka muna. Mabalikan kita. Sabi ng Panginoon, sige, maghihintay ako rito. Tisindi ako ng kandila. Umalis yung may-ari ng bahay. Napasarap yata sa kanyang trabaho, napasarap sa barkada, matagal. Nainiwanan niya. Sabi na, ay naku, ilang taon na ba yun? Ilang taon na tayo hindi na nanalangin na kasama ang Panginoon. Maring tayo lang, mag-isa. Tagal na. Naku, wala kang Panginoon doon. Tagal-tagal. Umuwi siya sa bahay niya. Dito lang. Dito lang. Nakabukas ang konting pinto. May liwanag. Gandahan siyang pumunta sa kwarto niya. Tingnan. Nandun ang Panginoon. Napangiti sa kanya. Panginoon? Nandiyan pa kayo? Nandito na ako. Dahil na ako ka. Babalik ka. Panginoon, pasensya na. Talaga, busy ako eh. Kaya ba kayo katagal dyan, Panginoon? Hindi mo taon na. Now, a picture ko. Kung ikaw'y mananalangin, makikita mo, Panginoon. Hindi siya umihiwalay sa'yo. Hindi siya hihiwa. Hindi ka nihiwa. Ikaw ang umihiwa sa kanya. Naghihintay sa palagi. Kailan kayo muling makipagtagpo sa Panginoon sa panalangin? Upang malinis yung dalawa ang buhay natin. For the pure hearts, they will see God in your prayer. Then, hindi lang yon. Sa mga may mali sa puso, makikita nilang Panginoon sa panahon ng kanilang pagdurusa. Makikita ng mga may mali sa puso ang Diyos sa panahon ng kanilang pagdurusa. Pero sa mga ligaw, hindi na makikita ang Diyos sapagkat sila'y mga walang pag-asa. Mga hopeless ito, umaasa lang sa kapalaran. Pero sa may mali sa puso, pagdating po sa mga pagdurusa, pagdating sa mga problema, pagdating sa mga kalamidad, tiyak makikita niyo ang Panginoon. Kaya ganun si Moses, alam mo, for so many years, Moses traveled together with those 2 million people. Kahit daming problema, hindi umiiwan si Moses. Hindi niya kailanman pinagtaksilan ng kanyang mga tao. Nagalit si Moses dahil sa katigasan ng mga tao, but never in his life na inabandon niya ang people niya. Bakit? Nakita niya ang Diyos sa panalangin. Kaya alam niya rin na ang Diyos kasama niya sa mga pagdurusa. Ang prayer ni Moses palagi, Panginoon, hindi ko pwedeng pagundahan ito kung di kita kasama. Ang sabi ng Panginoon, I will be with you. I will be with you. So, mga malinis sa puso, makikita ang Diyos ng mukhaan. Pero ang mga hindi malinis sa puso, itatapon sila palayo sa mukha ng Diyos. Second Corinthians 13:12. I'm sorry. Kung may malinis na yung puso, gayong malinis talaga ang puso ng isang mananampalataya, makikita natin
ang Diyos na mukhaan. Makakausap natin. Bagamat hindi natin makita ang kanyang kalawalatian. Pero sa mga wala pong malinis sa puso, itatapon silang palayo sa mukha ng Diyos. So, ang makikita nating aral dito sa kabuuan ng Beatitude, sa kabila noon na ang Panginoon nangangaral kasama mga Pharisees, mga scribes, Sadducees. Unang-una makikita natin mga Pariseo sa panahon ni Jesus, walang kaibahan sa mga legalista sa ating panahon. Namumuhay sa batas. Ang kanilang pamantayan, ang kanilang buhay ay ang kanilang sariling katwiran. Ang sariling katwiran. Kung paano mamuhay ng malinis. Kung paano mangugali ng tama. Lagi silang may batas. Ayaw kong ganito ugali ninyo sa bahay. Ayaw ko lang ganito ang magiging suot nyo sa bahay. Ayaw ko lang ganito. Yan ang buhay ng mga Pharisees. Hindi kailanman nila nakikita ang Diyos sapagkat namumuhay sila sa batas. Sila yung mga legalists. Pero kung ang pinamumuhay natin sa ating bahay ay yung kalinisan ng ating puso, masabi ng ating mga anak, masabi ng ating asawa, sarap naman din sa bahay para magpantay na sa langit. Palumanay magsalita si nanay, walang pabulyaw, walang pagmumura, walang paninisi, walang pagpaparinig na wala tayong pag-asa, wala tayong makain, kundi sinasabi, may Diyos tayo. Namumuhay sa kalooban ng Diyos, malinis ang puso pagdating sa Panginoon. Eh, minsan mga anak natin, o mga anak ng iba, o ba't pa umalis sa bahay nyo? Ako, sa bahay namin, ang impyerno. Paano yan yun? Isang nanay ko, ikaw talaga, Tomas. Parang satanas ka talaga. Parang ito, parang satanas sa bahay. Yung mga anak kong demonyo, hindi mo inalagaan. Matibok, pati ko demonyo. Sino magkakustong tumira sa bahay? Nandun yung impyerno at mga demonyo. Wala kong malinis sa puso. Try nyo. Try natin. Kaya pamuhay natin yung ating kalinis ng puso. Christians ay may malinis na puso. Kaya alam niyo ba, ang pinaka-the best pantog ng mga engineers, mga doctors, mga attorneys, they are so effective with their profession. Kahit na dalawa asawa, kahit na sinungaling, kahit na hindi tapat sa kanilang mga anak, pwede sila mag-effective. But not an effective father. Kailangan ng malinis na puso. So maraming ganyan po sa bahay eh. Yung batas nila, ang kanilang standard. Pag hindi ka pumasa rito sa gusto ko, parusahan kita. Hindi magkakaroon ng tahimikan ang bahay natin pag hindi nyo ako sinunod. Talagang hindi magkakaroon. Hindi talaga magkakaroon. Ang Panginoon, hindi siya concerned sa anong batas ang pinahiram natin sa ating bahay. Pinahiram ng Panginoon yung pusong binago sa iyo. Nakikita ng Panginoon niya. Matthew 23, 25 and 28, ito sa akin. Kabag-habag kayo, mga eskriba at mga Pariseo, mga mapagkunwari, sapagkat nililinis ninyo ang labas ng kopa, ng pinggan, ngunit sa loob ay puno sila ng kasakiman at kahalayan. Verse 28,
Gayon din naman kayo na nasa labas ay mistulang matuwid sa mga tao, ngunit sa loob ay puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Yan po yung buhay ng mga legalists. Blessed are the pure in heart, so they shall see. Kaya nga, ang isang taong may bagong puso, siya yung taong binago ng Diyos. At ang binago ng Diyos, namumuhay din sa biyaya at hindi namumuhay sa batas. Namumuhay sa kalinisan. Ang pagkakaroon ng malinis na buhay sa ating tahanan ay hindi sa pagsisikap na gawin natin ang malinis, kundi nagsisimula sa isang malinis na puso. Ako nagsasalita sa aking sarili sa mensahe ito. Dahil na-faith on God for so many times. Sa akin mga anak. Lumaki mga anak ko, may galit sa akin. Dahil sobra ako sa pagkaligalista sa bahay. Salamat sa Diyos sapagkat natutunan na akong ibigin at mamin at igalan. At yun ang araw ko na kailan ko ituwid. At from now on, di pamumuhay ko ang kalinisan ng pusong ginawa sa akin ng Diyos para makita ang Diyos sa bahay. Walang maaaring makapagbabago ng puso kahit ano pang batas maliban sa biyaya ng Diyos. Siya lang maaaring makakabasa nito. And lastly, ang taong may bagong puso, kung nilinis ng Diyos ang kanyang puso, siya lamang ang maaaring makakakita sa Diyos. Naniniwala kayo? Sa pagkakita ng totoo. Itong panghawakan natin mga kapatid, kung Kristiyano ka, you have a pure heart. So, mamuhay kayo. Mamuhay tayo sa kalinisan ng puso at hindi pagiging bigas. Tayo mga